Sa usapan natin ngayon, tatalakayin natin ang creatine, kung ano ang magagawa nito para sa iyo, kung ligtas ba ito, at kung paano ito dapat gamitin. Kaya't magsimula tayo sa ilang mga mito. Mito numero 1, ang creatine ay isang steroid. Pangalawa, hindi natural ang creatine. Pangatlo, ang creatine ay para lamang sa mga bodybuilder. At ikaapat, gagawin akong mukhang bodybuilder ng creatine. Ano nga ba talaga ang creatine? Hindi steroid ang creatine. Ginagawa ito ng katawan ng tao mula sa mga amino acid na glycine at arginine. At ang pangunahing tungkulin nito ay mapadali ang pag-recycle ng ATP, ang salaping enerhiya ng selula, lalo na sa kalamnan at tisyo ng utak. Ang creatine pa rin ang pinakamalawak na ginagamit na pandagdag na nagpapahusay ng pagganap ng mga atleta, kalalakihan at kababaihan sa lahat ng edad. Kapag ginamit ng katamtaman at sinamahan ng normal na ehersisyo, hindi nagdudulot ng paglaki ng kalamnan ang creatine, ngunit nagpapataas ito ng lakas at paggaling. Ano ang magagawa ng creatine para sa iyo? Sa pamamagitan ng pag-inom ng creatine bilang suplemento, maaari nitong mapataas ang pag-iimbak ng creatine sa mga kalamnan. Nagbibigay ito ng mas maraming enerhiya at nagpapahintulot sa iyo na mag-ehersisyo ng mas matagal, mas madali, at mas epektibo. Ipinapahiwatig ng ilang pananaliksik na ang creatine, kasabay ng ehersisyo, ay maaaring magpataas ng densidad ng buto. Ipinapakita ng ibang pananaliksik na kapag sinamahan ng 30 gramo ng whey protein ng 2 beses sa isang araw, maaaring mapataas ng creatine ang lakas ng mga matatandang higit sa 70 taong gulang, kahit walang ehersisyo. Makakatulong ang creatine na labanan ang sarcopenia. Ang sarcopenia ay ang normal na pagbawas ng masa at lakas ng kalamnan habang tayo ay tumatanda, at maaaring magsimula ng kasing aga ng edad na 35. Nakikita natin ang pagbaba ng lakas sa pagitan ng edad na 50 at 60 na humigit kumulang 1% bawat taon. At tataas ang mga pagkalugi na yun pagkatapos ng edad na 60 hanggang 3% bawat taon. Kaya ang suplementong creatine ay talagang makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong lakas at manatiling aktibo. Ligtas ba ang creatine? Ang maikling sagot ay, oo. Ang creatine ay pinag-aralan na sa loob ng halos 40 taon sa maraming randomized na pag-aaral. At napakaliit ng mga kahinaan sa paggamit nito. Ang ilang tao na kumukuha ng higit sa 5 gramo araw-araw ay maaaring makaranas ng pagkasira ng tiyan o kahit kaunting pag-iipon ng tubig sa katawan. Dagdag pa rito, ang mga taong nasa dieta na may limitadong protina ay dapat maging lalo ng maingat at kumonsulta sa kanilang doktor bago simulan ang suplementasyon ng creatine. Kailangan nilang tiyakin na hindi masyadong mataas ang kabuuang protina na kanilang kinakain. Paano ko dapat inumin ang creatine kung nagpasya akong subukan ito? Ayon sa kasalukuyang mga rekomendasyon, epektibo ang pag-inom ng creatine araw-araw sa mababang dami upang mapabuti ang lakas ng kalamnan at paggaling. Ang pag-inom ng creatine kasama ang kaunting carbohydrate ay malamang na magpapataas ng pagsipsip para sa mas malaking benepisyo. Kung sensitibo ka sa creatine at nakakaranas ka ng pagkaabalisa sa tiyan, ang paghahati ng dami ng creatine na iniinom mo bawat araw sa 2 dosis ay maaaring makatulong para mas madali mo itong tiisin. At sa wakas, makakamit ang pinakamainam na epekto ng creatine kapag sinamahan ng regular na ehersisyo. Ano ang mangyayari kung ititigil mo ang pag-inom ng creatine? May magandang balita at may masamang balita. Ang masamang balita ay habang tayo'y tumatanda, nawawalan tayo ng lakas ng kalamnan at ng mga selula ng kalamnan. Ang magandang balita ay nagbibigay ang creatine ng hilaw na materyal para sa paglikha ng enerhiya sa iyong mga selula ng kalamnan at tumutulong mapanatili ang lakas na posible sa mga natitirang selula. Dahil ang pagtanda ay nagdudulot pa rin ng pagkawala ng mga selula, ang regular na paggamit ng creatine ay makakatulong na mabawi ang pagbaba ng lakas na dulot ng pagtanda. Kaya kung regular kang uminom ng creatine, tataas ang iyong lakas ng kalamnan. Ngunit kung ititigil mo ang pag-inom ng creatine, hindi mo na lang makikita ang patuloy na pag-unlad sa lakas, kundi hindi na rin mapapawi ng mga pagtaas ng lakas ang natural na proseso ng pagtanda at pagkawala ng mga selula ng kalamnan. At makikita mong pangkalahatan ay magkakaroon ng pagbaba sa lakas. Kaya kung interesado kang mapanatili ang lakas ng iyong mga kalamnan habang tumatanda ka, ang patuloy na suplementasyon ng creatine ay maaaring gumanap ng mahalagang papel. Kung nakakatulong sa iyo ang nilalamang ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito.
Dapat mong tandaan na isang maliit na porsyento ng mga tao ang hindi makikinabang sa creatine. Kaya kung hindi ka nakakakita ng ilang pag-unlad sa lakas at tibay sa loob ng isang buwan, inirerekomenda na itigil mo na ang pag-inom nito. Kaya maaaring nakita mo na ang iba pang mga mito tungkol sa creatine. Mito 1, nagdudulot ng pagtaas ng timbang ang creatine. Hindi ito totoo. Gayunpaman, tulad ng nabanggit ko, ang ilang individual ay maaaring makaranas ng kaunting pag-iipon ng tubig sa mga kalamnan. Mito 2, hindi mo kailangang mag-ehersisyo para makita ang mga benepisyo. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kaso. Kailangan mong mag-ehersisyo para mas mapakinabangan ang creatine. Mito 3, ang normal na paggamit ng creatine ay maaaring makasira sa mga bato. Sa kasamaang palad, nagmula ang mitong ito sa isang ulat ng kaso ng isang atleta na sinusubukang magbawas ng timbang at mag-dehydrate habang umiinom ng mataas na dami ng creatine. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng pagkabigo ng bato sa individual na iyon. Hindi pa ito naidodokumento sa ibang paraan sa literatura. Mito 4, kailangan mong mag-front load ng malalaking halaga para maging epektibo ito. Pinapayagan ng mataas na dami ang mas mabilis na pagsasaturate at pag-iimbak ng creatine sa mga selula ng kalamnan. Gayunpaman, ang mas mababang dami na regular na iniinom ay nakakamit din ng parehong benepisyo sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Dahil dito, hindi na kailangang ilagay ng maramihan ng sabay-sabay. At mas madaling tiisin kapag kaunti lang ang dami. Mito 5, ang pag-init ng creatine ay isang magandang paraan para matuno ito. Hindi ganap na natutunaw ang creatine sa tubig. Gayunpaman, ang pag-init sa creatine ay maaaring magdulot ng pagbabago ng hugis nito dahil ito ay pinaghalong mga amino acid. Babaguhin nito ang hugis ng mga molekula ng creatine. Dahil dito, hindi inirerekomenda na painitin ito para matuno. Balikan natin. Ang mga mito na ang creatine ay hindi steroid at hindi natural ay hindi totoo. Ang creatine ay nalilikha sa katawan mula sa mga amino acid. Mito, ang creatine ay para lamang sa mga bodybuilder. At kung iinom ko ito, magmumukha akong bodybuilder. Pareho namang hindi totoo. May benepisyo ang creatine para sa mga taong nag-eehersisyo at para sa mga taong tumatanda upang labanan ang pagkawala ng kalamnan. Salamat sa panunood. Kita-kita sa susunod na video.